Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 16 ng chapter 2 ng Isaias. At yan, umpisa na natin. Laban sa malalaking barko at magagandang sasakyang dagat, pagdating ng araw na iyon, ang palalo ay papahiyain at ang mga maharlika ay pababagsakin, pagkat si Yahweh lamang ang dapat dakilain at mawawala ang lahat ng Diyos-Diyosan. Magtatago ang mga tao sa mga yungib na bato at mga hukay sa lupa upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kalwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya ay nagbangon upang sindakin ang daigdig. Sa araw na iyon, itatapon nila sa mga dagat at paniki ang kanilang ribultong yari sa ginto at pilak na ginawa nila upang kanilang sambahin. Pagpasensyaan nyo na, tumutuloy yung aking sipon. Magtatago sila sa yungib na bato at mga bitak ng matatarik na burol upang kanilang patakasan ang puot ni Yahweh at ang kalwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya ay nagbangon upang sinakin ang daigdig. Huwag ka nang magtiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak na maglalaho. Ano ba ang may tutulong mo? May tutulong niya sa inyo. At yun, ang aking natutunan dito mula verse 16 hanggang 22, sabi dito, ang malalaking barko at magagandang sasakyang dagat, pagdating na ang araw na iyon, ang palalo ay papahiyain at ang mga maharlika ay pababagsakin, pagkat si Yahweh lamang ang dapat dakilain. Ang nakuha ko dito at ang aking natutunan, itong verse 16 hanggang 17. Pinapakita ng verse 16 at ng verse 17 na sa Panginoon lamang ang papuri at pagsamba. Hindi siya para sa Diyos-Diyosan lamang. Kumbaga, paano ko ba ma-explain? Itong malalaking barkong pandagat, sasakyang pandagat, tumutukoy po ito dun sa akin pong pagkakaintindi. At sana po ay hindi po ako magkamali ng pagkakasabi. Ang pagkakaintindi ko po dito ay yung mga material na bagay. Bawa, pera, kayamanan dito sa mundo. Kapag yun, doon na tayo nakatingin. Pag doon lang po tayo nakatingin, hindi po natutuwa ang ating Panginoon sa atin. Sapagkat yung mga bagay na yun ay sa Kanya po nanggaling. Yung mga bagay na ating natatamasa, yung mga bagay na ating nararanasan na magagandang bagay para sa atin. Isang halimbawa, yung tayo ay nakakain ng 3 beses sa isang araw nang hindi tayo masyadong hirap sa araw na iyon, sa buhay na ito.
Yun sa panahon na, alam mo yun, yung pakiramdam mo yung walang-wala ka na talaga, pero meron siyang ginagamit na tao para siya ay gamitin ng Panginoon upang ikaw ay mabigyan dun sa pangangailangan mo. Kung dun lang po tayo nakatingin sa material na bagay, sa kayamanang ito, at kung hindi po tayo titingin sa ating Panginoon, hindi po siya natutuwa. At sa Kanya lamang po ang papuri at pasasalamat. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito. Kasi po laban sa malalaking barko. So yun, laban. Kasi mula verse 15, sabi dito sa huling verse nating binasa, laban sa matataas na tore at matitibay na pader. Tumutukoy po ito dun sa akin pong pagkakaunawa. Ayun pong prideful baga natin, yung pride po natin, pag hindi po tayo nagpapakumbaba sa Kanya, siya po yung magbibigay ng pagkakataon sa atin para magpakumbaba. At kung tayo po talaga ay matigas ang ulo, ay i-rebuke po niya tayo sa pamamagitan ng ating pastor or pastora na siya pong ginagamit sa ating buhay. At sana po ay naunawaan niyo po itong aking explanation, bagamat medyo magulo. Sana po ay naunawaan niyo po. Sa Panginoon lamang po ang mataas na papuri at pasasalamat. At yun lamang po at marami pong salamat. Sana po ay patuloy niyo po akong samahan sa aking pag-devotion tuwing gabi. God bless po sa inyo pong lahat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye and good night.